Naranasan mo na ba yung may taong sobrang bait sa una? Yung parang laging nandyan para sa'yo, maayos kausap, at parang mapagkakatiwalaan talaga? Pero habang tumatagal, may napapansin kang kakaiba. Hindi mo agad maipaliwanag, pero may bumubulong sa'yo. Parang may mali sa taong ito. Yung mga salita niya, hindi tugma sa kilos. Yung mga pangako niya, parang laging napapako. Paano kung totoo ang kutob mo? Paano kung ang pinapaniwalaan mong kaibigan ay unti-unti na palang sumisira sa tiwala mo? Kung napunta ka sa video na ito, baka hindi aksidente. Baka may isang tao sa paligid mo na kailangan mong pag-isipan muli. Kaya tapusin mo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang 8 senyales na hindi mo dapat pagkatiwalaan ng isang tao. At kung gusto mong matutong maging mas matatag, mas mapanuri, at mas stoic sa mga ganitong sitwasyon, mag-subscribe ka dito sa Aral Mula sa Stoicism at i-comment mo. Naramdaman ko na yan. Simulan na natin. Number 1. Palaging may dahilan kapag nagkamali. Alam mo ba kung sino ang pinakadelikadong tao? Yung laging may paliwanag, pero never umaako ng pagkakamali. Lahat may excuse. Lahat may dahilan. Pag nahuli silang nagsinungaling, ang isasagot nila, kasi ganito, kasi siya, kasi dati. Kasalanan daw ng ex nila, ng pamilya nila, ng boss nila. Lahat ng bagay, isisisi nila sa ibang tao. Pero ni minsan, hindi mo maririnig ang salitang, oo, nagkamali ako. At dun mo makikita ang red flag. Kasi kung sa maliliit na bagay pa lang, hindi nila kayang akuin ang pagkukulang. Paano pa sa mas malalaking sitwasyon? Kapag ikaw ang nasaktan, asahan mong hindi sila hihingi ng tawad. Sa halip, babaliktarin pa nila ang kwento. Iikot ang usapan, at bigla, ikaw pa ang magmumukhang may mali. Kaya mag-ingat ka. Dahil ang taong laging may dahilan kapag nagkamali, ay hindi nagsisisi, kundi nagpaplano kung paano ka sisisihin. Number 2. Hindi consistent sa salita at gawa. Minsan may mga taong ang ganda magsalita. Parang lahat ng lumalabas sa bibig nila ay pangako. Tutulungan kita. Nandito lang ako palagi. Hindi kita iiwan. Pero habang lumilipas ang oras, mapapansin mong ang dami nilang sinasabi. Pero wala namang ginagawa. Oo, masarap pakinggan ang mga salita nila. Pero pag oras na ng aksyon, sila rin yung unang nawawala. Hindi sila dumarating. Hindi tumutupad. Kaya kahit gaano pa kaganda ang pangakong binitiwan, kung hindi ito sinusuportahan ng gawa, wala ring saysay. Tandaan mo, ang tiwala ay hindi nasusukat sa mga salitang binitawan, kundi sa mga bagay na ginawa kahit hindi na kailangang sabihin. Dahil sa huli, ang taong maaasahan, tahimik lang yan. Pero kapag kailangan mo sila, nandoon talaga sila. Number 3. Mahilig magkwento ng sekreto ng iba. May kakilala ka bang parang walking gossip column? Yung tipong laging may bagong chismis, laging may, alam mo ba? At kahit hindi mo hinihingi, sinasabi pa rin sa'yo ang sikreto ng iba? Sa umpisa, nakakatuwa. Parang updated ka sa lahat ng nangyayari. Pero sandali lang, na-realize mo na kung ganito sila magsalita tungkol sa ibang tao. Paano pa kaya pag ikaw na ang wala sa harap nila? Ang mga taong mahilig maglabas ng sikreto ng iba ay hindi lang chismosa. Sila'y delikado kasi hindi nila alam ang salitang confidentiality. Sa harap mo, sweet, parang mapagkakatiwalaan. Pero sa likod mo, baka ikaw na ang susunod na character sa chismis nilang palabas. At ang masama pa, kadalasan may dagdag bawas pa yan. Yung tipong binabago ang kwento para magmukhang sila ang tama at ang iba ang masama. Kaya tandaan mo, kung hindi nila kayang itago ang sikreto ng iba, hindi rin nila kayang pangalagaan ang tiwala mo. Number 4. Hindi marunong makinig. Alam mong pagod ka na kapag kahit anong sabihin mo, walang nakikinig. May mga taong parang palaging bida sa kwento. Kahit anong pag-uusapan, ibabalik sa sarili nila. Magsasabi ka ng problema, sasagutin ka ng, ay nako, ako nga dati. Pero teka, hindi mo kailangan ng contest sa paghihirap. Kailangan mo lang ng taong marunong makinig. Ang masakit, may mga taong hindi talaga nakikinig. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para makapagsalita ulit.
Hindi sila interesado sa nararamdaman mo, kundi sa imahe nilang laging may sagot, laging tama, laging matatag. Pero paano ka magtitiwala sa taong hindi marunong makinig? Dahil ang totoong pakikinig, hindi lang gamit ang tenga, kundi gamit ang puso. At kung hindi kanya kayang pakinggan sa simpleng usapan, paano mo maibubukas ang tunay mong loob? Mahirap magtiwala sa taong palaging nagsasalita, pero hindi marunong umunawa. Number 5. Madaling magalit kapag kino-correct. Hindi naman mali ang magkamali, lahat tayo nagkakamali. Pero ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung paano ka tumatanggap ng correction. May mga taong kahit gaano mo kaayos sabihin, kahit pa may respeto, bigla na lang nagagalit. Hindi sila nakikinig para umunawa, nakikinig sila para dumepensa. Para bang bawat puna ay personal na atake. Pero sa totoo lang, ang taong hindi marunong tumanggap ng tama, hindi rin marunong magbago. Kapag mas pinipili nilang protektahan ang ego nila kaysa ayusin ang problema, hindi mo talaga sila mapagkakatiwalaan. Kasi sa panahon na kailangan ninyong ayusin ang sitwasyon, sila yung unang tatalikod at ikaw ang masisisi. Tandaan mo, ang pride, kapag mas mataas kaysa sa relasyon, sirang tiwala ang laging kapalit. Number 6. Gamit na gamit ang charm at papuri. Sino ba naman ang hindi natutuwa sa taong laging sweet? Yung parang VIP ka sa buhay nila. Laging may papuri, laging may magandang salita, pero mag-ingat ka. Dahil hindi lahat ng charm ay totoo. Minsan, sobrang galing nilang magpa-impress na hindi mo napapansin. Unti-unti ka na palang napapalapit kahit wala pa silang pinapatunayan. Charm ang puhunan nila kasi alam nilang dito nagsisimula ang tiwala. Pero pag nakuha na nila ang gusto nila, koneksyon, pabor, o minsan, pera, bigla na lang silang mawawala. O mas masakit pa, iiwan kang sugatan at naguguluhan. Tandaan mo, ang tunay na pagkatao, hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa tibay ng paninindigan kahit wala nang kailangan sa'yo. Charm can be a gift, pero sa maling kamay, isa rin itong paraan para manipulahin ka. Number 7. Laging may hidden agenda. Mabait siya, matulungin, parang laging andyan. Pero bakit parang may kapalit? Yung bawat kabutihan niya, may kasunod na pabor, may hinihintay na balik. Hindi man direkta, pero ramdam mong may hinihintay siyang suklian mo. Sa simula, magmumukha siyang generous. Pero pag hindi mo na ibigay ang gusto niya, bigla na lang siyang maglalabas ng listahan ng lahat ng ginawa niya para sa'yo. Gumagamit siya ng utang na loob bilang tali. At habang hindi mo pa nababayaran, hawak ka niya. Ang totoo, hindi yon kabaitan. Hindi yon malasakit. Yan ay isang anyo ng manipulasyon. Nakatago sa anyo ng kabutihan. Kaya maging mapanuri ka. Dahil ang taong may lihim na agenda, hindi talaga nagbibigay. Nag-iipon. At balang araw, sisingilin ka nila nang higit pa sa kaya mong bayaran. Number 8. Hindi marunong maging tapat kapag walang nakatingin. Ang tunay na pagkatao, hindi mo nasusukat kapag may nanonood. Nasusukat yan kapag wala. May mga tao na kapag kaharap mo, ang bait, maayos, parang walang bahid ng kasinungalingan. Pero pag talikod mo, iba na ang ugali. Kasi lahat ng ginagawa nila may kapalit. Laging may audience, laging may gantimpala. Hindi bukal sa loob, kundi pang labas lang. Parang nagpe-perform lang para magmukhang mabuti. Pero ang totoo, wala talagang laman ang intensyon. Ang ganitong klase ng tao, mahirap pagkatiwalaan. Dahil ang tiwala, hindi nabubuo sa galing magpakitang tao, kundi sa integridad na kahit walang pumapalakpak, tama pa rin ang ginagawa nila. Tandaan mo, ang totoo, pareho pa rin kahit walang audience. At ang peke, masipag lang kapag may nanonood. Ang tiwala, hindi yan basta emosyon. Isa yang kayamanang emosyonal na kapag nasira, hindi agad nabubuo. Pwede mo pa ring iayos, pero hindi na katulad ng dati. Kaya bago ka muling magbigay, tanungin mo ang sarili mo. Karapat-dapat ba talaga siya sa tiwala ko? Dahil hindi masama ang magtiwala, pero masakit kapag ibinigay mo ito sa maling tao. Minsan, ang sinasabi mong pag-unawa ay unti-unti na palang pagiging manhid,
Kaya pakinggan mo ang instinct mo. Yung tahimik na kutob, madalas, yan ang nagsasabi ng totoo. At sa dulo ng araw, mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa sa presensya ng taong paulit-ulit kang binibigo. Piliin mong mapalibutan ng mga taong totoo. Tahimik, pero tapat. Hindi perpekto, pero marunong umako ng pagkakamali. Ngayon, gusto kitang tanungin. Alin sa 8 senyales na ito ang naranasan mo? I-comment mo sa baba dahil malay mo, ang kwento mo makatulong din sa iba. At kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Aral Mula sa Stoicism para sa mas marami pang content na may lalim, may saysay, at may direksyon. Tandaan mo, hindi mo kailangang makipagsiksikan sa piling ng mga taong paulit-ulit kang binibigo. Piliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong totoo. Yung marunong tumanggap ng pagkakamali at higit sa lahat, tapat sa salita at gawa. Hanggang sa susunod na aral, dito lang sa Aral Mula sa Stoicism.